Hindi sa pagbibigay ng amnestiya ang daan patungo sa kapayapaan, ang dapat nating gawin ay ipagpatuloy ang ating nasimulan sa NTF-ELCAC at palakasin ito, Ginoong Pangulo. Maaari tayong makipag-ayos para sa kapayapaan at pagkakasundo at ituloy ang makabuluhang pagsisikap sa pag-unlad sa Pilipinas nang hindi sumusuko sa mga kalaban, she emphasized. Ipinagkaloob ni Marcos ang amnestiya sa mga piling miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Borcayo Brigade, Moro Islamic Liberation Front, at Moro National Liberation Front. Binanggit din ni Marcos na magpapatuloy ang usapan pangkapayapaan sa NDFP natapos ihinto ng ama ng Vice-Presidente na noon ay si Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikipag-usap sa grupo noong 2018. Sa ngayon mga kababayan, ang mga makakaliwang grupo ay malapit ng malowed dahil malapit na itong maubos, marami sa kanila ay sumuko na. Ngunit itong ating Presidente Bongbong ay magbigay ng amnestiya at peace talk. Ang peace na ito ay gagamitin ng makakaliwa para muling magpalakas ng kanilang grupo para labanan ng ating gobyerno. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pakinggan natin si Sas Raj Ando sasot sa kanyang komento. Right. Okay. So nagkaroon sila ng session sa Nordvike and ako po ay inimbitahan noon ni Doresa, ng opisina ni Doresa para umattend ng peace talks. Okay. So, nandun, normal peace talks, nandyan, meron, nandun si Joma Siso, nandun yung pwersa ng gobyerno sa Nordvike, Netherlands, April 2017 pa to. Siyempre, tinanong ko yung tao ni Doresa. No? Sabi ko, ASEC ata yun ASEC o yung SEC ni Doresa. Tinanong ko siya, sigurado ba kayo dito? Sabi ko ganyan, sigurado ba kayo dito sa chika nyo ito? Ganyan. Anong mangyayari kung hindi tumupad itong Communist Party of the Philippines at NPA? Ngayon, sabi sa akin ng USEC at ASEC ni Doresa, this was on April 5, 2017. Kapag hindi sila nag-disarm, kasi ang condition nun is complete disarmament. No? Titigilan na nila, complete disarmament. Is, i-declare na, de-declare ni Digong na terrorist organization ang Communist Party of the Philippines. At pag-aarestuhin yung mga nandun. Sino yung mga nandun? Bibigyan ko lang kayo ng anuhan, ng mga nandoon sa Nordvike, Netherlands when I was invited to attend the peace talks. Nandoon yung mag-asawang Chamson. Okay, nandoon sila. They are a high-ranking commander ng New People's Army. Okay, of course, officer ng Communist Party of the Philippines. So, ganon ang condition. Okay? Pag hindi kayo, hindi nyo tinigil yan, i-declare na terrorist organization ang Communist Party of the Philippines, NPA. At tutuloy, ipupulbusin sila ni Digong. Okay. Kasi may mga concessions na nun si Digong eh. Ano yung mga concessions niya? Wala pang peace talks. Pagkaupo ni Digong, sinabihan niya na ito, pagkapanalo ni Digong, sinabihan niya itong Communist Party of the Philippines, NPA, na magbigay kayo ng recommendation para sa cabinet. Bibigyan niya ang Communist Party of the Philippines, NPA, ng mga pwesto sa gobyerno. Okay, cabinet portfolios. Alam niyong lahat yan, no? Let's not forget history. So ngayon, si Joma and the NDF, the political arm ng Communist Party of the Philippines, nagbigay sila ng recommendations. Sino? DSWD, si Tagiwalo. Sa Department of Agrarian Reform, DAR, si Mariano. Diba? Tapos may sa Department of DENR, Department of Environment, si Lopez. Okay? Tapos marami may mga ano sila, may mga nirecommend sila, and true enough, tinupad iyon ni Digong sa CPP-NPA. Okay, may mga USEC pa, may mga ASEC. Si Lisa Masa na appoint na National Poverty Anti-Commission.
So, yun yung mga nasa cabinet level. Meron pang mga USEC ASEC. Totoo yan, USEC ASEC. Ang gusto lang ni Digong nun ay itigil na ng Communist Party of the Philippines ang kanilang armadong pakikibaka. Kasi binigyan ka na pinaupo ka na sa gobyerno. Pinaupo na kayo sa gobyerno ni Digong. Anong nangyari? Hindi nila ito tinupad. So, walang choice si Digong. Actually, ayaw ng militar yung ginawa ni Digong noon. Kasi nga, gusto talaga ng militar noon. To be honest with you. At alam ko to kasi pinapunta ako ni Lorenzo noon sa peace talk sa Netherlands. Ayaw ng militar. Pero may political will kasi si Digong. At may tiwala sa kanya. Mga militar. Kasi ngayon ginawa niya sa Davao na naayos ni Digong yung Davao with his arrangements with the Communist Party of the Philippines and NPA. So kaya nga naging peaceful yung Davao. Dati ang Davao, ang tawag dyan ay Nicaragdao. No? Nicaragdao. I-search niyo yan kung bakit Nicaragdao ang tawag dati sa Davao nung panahon ni Cory. Nalinis yan ni Digong. Hindi tumupad sa usapan ang Communist Party of the Philippines NPA. Tinuloy pa rin nila. Tinuloy pa rin nila. So walang choice si Digong, no? Kundi ituloy ang laban. And true enough, tinodo ni Digong. Tinodo niya, tinayo niya yung NTF-ELCAC, nagkaroon ng todong digmaan, etc. laban sa CPP-NPA. Ang daming, in short, nagkaroon ng strategic victory ang military laban sa Communist Party of the Philippines, NPA. So, nung naupo ito si Bongbong bilang presidente, ang Communist Party of the Philippines, NPA, wala na yan. They lost militarily. Okay? They lost militarily. Okay. Wala na nga sila. Marami, di ba, ang daming nagsukuan na dating NPA. Paubos na yan sila. They are paralyzed. Okay? They are paralyzed. Ngayon, gusto nilang mag-open ng peace talks. Mali ito. Mali. Ang dapat, kasi ganito sa gera, no? Yung Communist Party of the Philippines, gusto nila ng armadong pakikibaka para ma-realize ang kanilang ideals. So the military, okay, sworn to protect the government, the form of the government, nakipaglaban sa kanila, nakipaggera. O, gera kayo. Talo ka So bakit ka magdidemand sa gobyerno ng terms? Ikaw ang talo. So, the thing is, the Communist Party of the Philippines, the NPA, hindi nila matanggap na talo sila. Ngayon, bakit mo sila bibigyan ng puwang na ihihele-hele mo sila na para silang naka-stalemate sa military natin? That is incorrect. Okay? Mali. Okay? Kung ikaw, ang battle nyo na ay military conflict, armed conflict, at nanalo na yung, alam mo panalo yung kalaban, you surrender. Diba? Either you surrender, or you continue to die. No? Maubos na talaga kayo dyan. No? Pulbusin talaga kayo. Military conflict yan. What do you expect in a military conflict? Talo na yung si PPNPA. They should already accept the fact that they lost militarily. Diba? Hindi ibig sabihin na they lost militarily, ibig sabihin wala na silang pag-atake. No, but your attacks are no longer serve any purpose. Okay? Wala na. You don't have tactical or strategic victory. Militarily speaking, wala na kayo. You already lost. So either you surrender or yung military, pupulbusin na kayo ng bongga. Diba? Walang peace talks. Bakit ka mag-peace talks? Hindi naman stalemate. Diba? So, ano ang dapat? Ang dapat, hindi itong peace talks na naman na iniisip nila. Ang dapat dito ay disarmament talk. Okay? Disarmament talk. Yun lang ang agenda.
the government should be setting the agenda. Why? Because the government already won militarily. Hindi ba, naintindihan nyo ba? Panalo yung government militarily. Bakit mo pauupuin sa mesa ang Communist Party of the Philippines or at NPA na parang stalemate kayo? Hindi kayo stalemate. Panalo ang gobyerno militarily. So the enemy, the enemy of the military, the opponent of the military, the logical thing to do is either for them to surrender, or if they would like to continue the fight, o itanggapin na nila ang kanilang kapalaran na mawawala sila sa mundo. Diba? So, ang gobyerno, what should the government give to them? The government should give to them some sort of mercy in the form of disarmament talks. Diba? This is not the usual peace talks. This is disarmament talk. Bakit ka mag-o-offer ng disarmament talk sa kalaban? Kasi nga, panalo ka na eh. Panalo ka na militarily. And that is just to show mercy to your military opponent na, okay, imbis na patayin namin or imbis na ubusin namin kayo lahat, mag-disarmament na lang kayo at matitira na lang at mabubuhay pa kayo. Bibigyan namin kayo ng some sort of amnesty. Ganon. Hindi yung pauupuin mo sila dyan at hayaan mo silang mag-set ng kahit anumang agenda. That is incorrect. Sinasayang ninyo ang military victory ng Armed Forces of the Philippines. Whether we like it or not, nananalo ang AFP laban sa CPP-NPA. The fact of the matter is the AFP won militarily. That is just the rules of, that is just how you properly do war. Okay? Kaya nga itong mga commander at ng CPP-NPA, they don't know anything about war making, no? Because sa war making, you should know when to surrender and when to keep on fighting. That is the real, yan ang totoong military commander. Pag alam mo na mamamatay lang yung mga kasama mo, magsusurrender ka. Mag-raise ka ng white flag, magdi-disarm ka. Hindi ka na magre-recruit pa ng mga tao na alam mo namang hindi ka naman nanalo. Because that is actually poor military. You're not a military commander. Ang ginagawa mo lang, you're just sending people to their suicide. Wala ka na eh. Wala na. The New People's Army cannot gain any tactical and strategic victory anymore. Kaya napupunta na lang sila dito sa mga maliliit na mga attacks because they already lost militarily. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.